OMG, Lacson, masama ang plano. Aba, ito naman po. BP Sara Neres Bacan, si Romualdez. Nako, Angeliana may bagong pasabog kay Duterte. Nako, yan po mga karibin natin ang ating bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago sana ang lahat mga karibin natin, bago po natin umpisahan to, sa mga di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat. At eto, simulan na po natin dito kay Senate Pro Tempore Ping Lacson. Nako, sabi po dito sa balita, no? Controversial na 2025 budget gustong gamitin ulit ni Ping Lacson sa 2026. Aba. Isa lang po ang naisip ko bigla baka may masama na naman po silang plano dito po sa budget natin, no? Hindi ka pa ba nagsasawa, Senator Ping Lacson, no? Hindi ka pa ba hindi ka pa ba, you didn't learn the lesson, no? You didn't learn the lesson. Ayan, mga kaubayan. Hindi ka pa ba nagsasawa or hindi, wala ka bang napag-aralan sa 2025 budget, no? Kasi ang taong bayan sawang-sawa na po, no? Sa 2025, 2024, 2023 na budget, no, talagang dihado po ang taong bayan, no? Kung ibabalik mo po yung 2025 budget, no, sa 2026, ganun pa rin po ang mangyayari diyan. 'Di ba? Ganun pa rin po mga kaubayan. Kaya nasabi ko talagang, nako, dihado tayo dito mga karibin natin, kasi pag yan po ang nangyari, talagang ano yan, parang iniinsulto nyo na talaga ang taong bayan, no? Iniinis nyo ang taong bayan, no? Kung mangyayari po yan na, pero sabi naman po ng palasyo, hindi rin pwede maging reenacted yung 2025 to 2026, no? Maging reenacted yung 2026 budget, no? Hindi raw pwede. Pero si Lacson, ganun ang plano kapag hindi raw natapos yung budget na yan, sa schedule. Pag hindi naging maayos yung budget, reenact daw yung 2025. Where in fact, alam na po ni Senator Ping Lacson ang posibleng kalabasan yan. Diba? Anyway, eto, basahin nga natin ang ilan sa mga naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito, wala kita sa 2026 budget, ulitin na lang ang 2025. Oo nga Bobo Lacson, tanga pa. Ay, ray ko po Nasa flood control na nga yung pangalan mo, panibago na naman nanakawin. Nako, wala nang pag-asa mga Pilipino sa mga korap na politiko, hanggang dito na lang hindi na uusad ang Pilipinas. Paurong na po tayo mga karibin natin, ano? Ano po ang masasabi niyo dyan? I-comment nyo na lang po mga kaubayan. At eto, pasadahan po natin ito Tiba-tiba na naman. Nako po. Ayan Tiba-tiba na naman po ang mga politiko dito po sa AX. Biruin nyo mga kaubayan, AX gets 63 billion budget, higher than NEP's 27 billion proposal. Aba, bakit ba dinadagdagan ninyo at dinadagdagan, no? Sana kung ano yung nasa NEP, sabi nga ni Senator Loren Legarda, kung gusto nyo ng mga proyekto, ilagay nyo na sa NEP. No, mag-propose na kayo sa presidente at presidente na ang bahala dyan. Diba? Presidente na, yung president budget, what I mean, no? Nako mga kaubayan, mapapakinabangan umano ng 17 milyong mahihirap na Pinoy ang 63 billion budget para sa assistance to individual in crisis situation. Crisis nga Sabagay, crisis tayo ngayon dahil sa inflation, di ba? At saka palubog na ekonomiya. So this is crisis mga kaubayan. So what I'm trying to point out, ang laki po ng nilobo from 27 billion naging 63 billion
ang AX. AX alone mga kabayan, wala pa po yung ibang ayuda nila. Hindi kaya, kasi itong mga ganitong AX, no, tupad, at iba pang mga ayuda, napupolitiko yan napupolitika. I mean, no? Yung iba, hindi nakakakuha, yung iba, doble-doble, triple-triple na, yung iba, hindi nga nakatikim ni isang duling na piso dyan Di ba? So, bakit may ganito tayong national program, no? Nung panahon ni former President Duterte, mga kabayan, nagkaroon lamang ng ayuda nung pandemic, di ba? Siyempre, kailangan pong mag-ayuda kasi hindi po nakakalabas ang tao. Pero ngayon, nakakapagtrabaho po ng malaya ang ating mga kabayan. Yun nga lang, walang mapagtatrabahuan kasi wala naman pong ginagawa ang gobyerno. Hindi gaya ng panahon ni former President Duterte, di ba, na kahit pandemic, tuloy-tuloy pa rin yung mga build. No, ngayon wala po tayong makikitang ganun. So, ano sa palagay nyo? Mapupunta nga ba talaga sa 17 million Filipino ang 63 billion budget para sa AX? Ako, dudabli po ako dyan mga kaubayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? Eto na Sabi po dito ni Don Ramon, instant atik, la kahirap-hirap, walang kahirap-hirap daw. Ayuda na naman, trabaho dapat ibigay. Oo nga no? Okay. Mapapakinabangan ng politiko, ayuda means vote. Oo nga Ayuda, daan sa kamay ng mga politika. Salamat Mayor, salamat Gob na naman. Yun lang, di ba? Ay nako, wala talaga tayong magagawa dito sa mga ayudang ito mga kaubayan, no? So kung makatanggap man tayo, pasalamat. Kung hindi tayo makatanggap, nako po, yun ang problema. Ito, pasadahan din po natin ito, Anjo Iliana mga kababayan. Si Anjo Iliana may bagong pasabog sa Duterte. Sabi niya po dito, kailangan natin ng isang matinong leader sa Presidente Duterte. Kung wala sigurong pandemic, baka mas naging magaling pa na presidente. Oo nga, palakpakan po natin Oo, totoo naman di ba? Kung hindi po nagka-pandemic, malamang yung mga build na yan, marami pa ang nagawa. Kaso, nagka-pandemic lang Ang tanong nga ngayon mga kabayan, paano kaya kung ngayon ang magka-pandemic? Wag naman sana pero paano kaya kung ngayon pong panahong ito magka-pandemic? Wag naman po sana kasi nakikita po natin na kinikinita na po natin yung kalalabasan kapag ngayon po nagka-pandemic mga kabayan. Baka maubos tayo, oo. Wag sana magka-pandemic ngayon, baka maubos po tayo mga karibin natin, no? Kung sa flood control nga, mayroon pong na-aksidente, di ba? Paano pa kaya pag pandemic, no? Para tayong dito. Sa pamunuan ngayon, pag nagkaroon ng pandemic, nako po, delikado tayo mga kababayan. Buti na lang sa panahon po ni Presidente Duterte, nagkaroon ng pandemic at madali nilang nasolusyonan. Alright? Ito last po natin pag-uusapan mga kababayan, naresbakan ng mga netizens si Speaker Martin Romualdez, si former Speaker Martin Romualdez. Kasi nung mga panahong binibira po nila ng confidential fund si BP Sara, ito po ang sabi ni Romualdez. Kung wala kang tinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Alright? Pero ngayon, sila naman po ang binabatikos ng taong bayan. Former Speaker Martin Romualdez, bakit hindi ka sumasagot? Ang tahi-tahimik mo. Ang tahi-tahimik po ni Romualdez ngayon, mga kaubayan, Parang, wala, hindi na papag-usapan. Pati mainstream media, hindi natin alam no? Bakit ganito ang mainstream media? Hindi nila dinidikdik si Romualdez. Mga bayad ba kayo? Diba? Mga ganitong pinakakawalan ni former Representative, ako Bicol Representative Saldico, Yung mga pinakakawalan niyang mga revelasyon, okay? Ang dapat po dyan ay pinapaluab po ng mainstream media. Ganito, pag sinabing ganito, eto,
puntahan nga natin to. Kasi tapos na dito eh, sa kabila naman tayo. Puntahan nga natin si Romualdez, kumustahin po natin kung natutulog, kung nagre-relax pa ba. Ang balita nga mga kaubayan, pumunta po sa Amerika itong si Romualdez at may binili pong, correct me if I'm wrong, apartment yata yun ha. Ari-ari, parang ganon, parang lumalabas bahay, no? Oh, pumunta roon at yan. Ano pong masasabi nyo? Sa kabila ng mga isyong pinupukol sa kanila, mayroon pa talaga silang panahon para bumili ng mga ari-arian sa ibang bansa. Nako po, anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Paki-comment na lang po sa baba. Ayan, maraming salamat po.